Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, nandito na naman ako. Ha? Asa? Sabi na ko, kanang kamera gaandar. Ha? Karing dire? Okay, okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito naman ako magbalik. It's all about bonsai. So, itong mga materials ko, this is the bonsai for the beginners. It is a tugas bato. So, kasi matutubangan. Dire, I think. Okay, dito yung harap sa bonsai na ito. Then, it's already very old na, kaya lang hindi nagtubo because it is na-trap siya sa pot. So, makita naman ninyo yung may mga sanga na kailangan tanggalin. Then, kaunti na lang itong wire na iwan. So, kung makikita nyo, this one is here is a exposed root bonsai materials. Then, I put already in the parang bonsai pot na. So, ang gawin ko nito is dahil parang nasawa na ako sa yung exposed root niya. So, then it look parang yangkaw ra bagamay ba, yung tangkad lang ng ano. So, gagawin ko dito is bubunutin ko ito, then tanggalan ng root, then ibaon ko balik, mag-drop ako ng mga 1 inch. So, tignan ko lang kung ano mangyari nitong gagawin ko this materials. If ever hindi mag-succeed, iangat ko naman ulit. So, yun ang sinasabi ko sa inyo na itong paggagawa ng bonsai every time, and then lagi nating binabago yung gawa natin kasi minsan makakita tayo sa mga YouTube or mga kasamahan natin na nag-bonsai din, tapos makakuha tayo ng information sa kanila na ganun pala, maging maganda pag ganun ang gagawin. So, yun ang nasa akin din yung mga ano ko. Hindi lahat ng mga bonsai dito na ako lang ang di-design. Mostly, nanonood din ako, kaya lang hindi ko makaya yung ginawa nila kasi mostly nandun sa mga nagbablog isa mga magagaling compared to my gawa. So, kunin ko muna yung trowel because need to hook. So, before we go on this, baka hindi ito lang ang ma-share ko sa inyo, this one here. May papakita rin ako na iba din nga mga exposed root bonsai materials ko, which is ang gawin ko is ikakat ko yung root dito sa ilalim, tapos ibaon ko hanggang dito para maging mamaba siya gamay because it's too tangkad, parang tikling ba. So, another one here, kasi pag hindi ko ito mapakita, then after that yun ang mabidyohan yung isa lang kasi I need to make my video shorter. So, kalipay, ito ang inaano ko, ini-trim ko before, then ang nangyari, so ito na may namatay dito nga sanga, so supposed to be maganda sana itong tingnan. So tignan ko lang kung ano mangyari, kung maging maganda ba ito ulit. So ito muna, pabayaan ko muna, but there are some leaves here or sanga here na kailangan ko nang tanggalin. Then ang gawin ko rin dito is ibaba ko rin, ikakat ko yung root sa ilalim para mamahimo pa siyang mababa, so mo drop pa siya gamay. So, yun ang mga nagawa ko na parang may pagkakamali din ako sa pag-start nitong mga materials ko. So, madali lang ito, before we take off or ripat ito para tanggalan ng ugat para maging maba siya or maging maiksi, tanggalin muna natin itong mga unusual branches na lumalabas. So, itong mga bagong labas na branch niya na hindi ko dapat dito masing tawag doon nga dili pwede diha sa nagtubo is bata pa, kaya mas madaling magdako. Mga linghod pa kay nga sanga, it's very young pero dali siya mutubo compared to the older one. So, pag matanda na yung material, so yung mga sanga-sanga, it's ano na siya, tawag yun, kanang hinay na kayo magtubo. So, ito ang gagawin ko. It's nice siya pag dito siguro. So, mga around 1 inch ang i-drop ko dito. Tingnan natin kung may angkor. Angkor ko. So, may angkor. Kalingaw po ni kay angkor pa niya. Baba biya kaning tanom. No need to pangkor naman ta ni. Tanawa. Agoy. Ibot lagi. So, kita ninyo the root is maano na dami na ba.
So this is the pot na nabili ko. I think this is online pot. Then grabe ang tibay. This is made of cement. But kung nakikita ninyo, hindi nag-crack. Yung iba yung mga pot ko nag-crack. So very durable. So saludo ako sa nagawa nitong pot na ito. Makapal yung nakuha. Then tingnan niyo ito pag mabaon na ito ng maba, di ba, mas patsada-patsadang lantawon. Then dili ko na lang ito i-angkor kasi no need, maliit man. So after na lipat ko na ito, siyempre need to depollute all the leaves. Pero hindi ko lang mapakita sa video because ang dami nitong dahon, hindi ko maabot ako ng isa kaadlaw o tinanggal dahon. So dahan-dahan ko na lang itong kunin natin yung center. So kailangan off center dito sa baba kasi ang yan. So ito ang pagtanim ko, iba-iba kasi yung style. Bawat artist kanya-kanya tayong style. So itong formation ng puno niya, paano siya, pa slant dito, then babalik then hanggang pa ganyan, no? So kung tignan mo dito sa taas, dito, itong pinaka-tip effect niya dito, tawag sa tumoy. Anong Tagalog yun? Anong English yun? So dito, makita ninyo, ang center niya with the center here is dito nga area. Ito. So, ang gawin ko, hindi ko ito ang isi-center ko. Ito ang isi-sentro ko sa paglagay sa gitna ng pot. So, para like this one here, makita ninyo, naka-forward siya ng kaunti. So I need to cut it here, dito nga banda, then dito sa likuran para mapaurong siya. Yan. So got already the center. Okay, sana naman ito kuyuta dira. So na-drop ko na siya ng tawag natin almost 1 inch, pero hindi nakaabot ng 1 inch kasi nipis man akong pot. Then papalitan ng bagong soil. So lagyan natin ito, pero hindi na ako gumagamit yung normal soil for bonsai. Just use ordinary soil kasi sa dami nito mabankrupt ko. Magamit pa ko yung intended for bonsai nga soil. So ngayon ordinary soil na lang muna. Kulang pa gamay, paatras. Cut ko pa nito para umurong pa siya ng kaunti. Yan. So, yun. So, got the center already. Yan. So, ano natin sa 6. Sa lang yun eh. Kasi naman akong gunto na hulog. Ang problema kasi nitong pot is hexagon. So, mahirapan po yung ito pala. Kay kamote nakatrap. So, yan. So the front is here, dito. Then, siyempre, ilagay natin yung flat. Kasi hexagon. Ayan.
So lagyan ng soil. Then I'm using only ordinary soil. Hindi katulad ako sa ano yung dati gamit ko katong what we call that na stick pag ano pagtanom. Karon or ngayon hindi na kasi asa na dagwit akong stick na butang. Then my unusual before I defoliate this one or before ko tatanggalan ng mga dahon, may unusual na sanga or mga leaves na wala na sa form. So itong ikakat ko, then pag forma na siya, dasa ko na i-defoliate ito. Because according to my kaibigan na master, pag magre-repat ka, you need to defoliate yung bonsai mo kasi ma-stress. Bali. Sayang. Yun ang sinasabi ko, minsan magkaroon tayo ng disgrasya. So, putlo na lang I have may sanga dito nga nabali, so this portion here na bakante na, so pangit nang tingnan, masanda sana pag hindi yun nabali kasi nakasirado na itong lahat. So anyway, matubo pa man sige na lang. Hindi lang talaga yung mahilig kayo sa bonsai, minsan magka-problema. So just hope na it's nice and tapos you can get some idea. So this is my front kit here. Hopefully magandang tignan sa camera. Dan itong dalawa because of what we call this kulang ng oras ko. I think it's more than siguro 10 minutes na yan na-record ko. So itong dalawa di kalipay that napakita ko sa inyo. I just make it na lang on tawag ron off air kasi naka-on air tayo because nagbo-vlog. So sa tingin ko lang, it's my own also, na naging maganda siya, yung kaunti na lang yung naging exposed root dito sa bonsai materials na niliripat ko. So for this morning, ito lang muna ang masishare ko about my repotting of my what we call this is tugas bato, small bonsai materials here. Then ang ginawa ko, because it is exposed root, sobrang pagka-expose ng root niya palabas, binabaon ko ng dahan-dahan. Kasi ang habol ko na hindi siya masyadong mukhang tickling. Ano yung tawag yun sa tickling sa English. So yun lang. So for this morning, ito lang masashare ko sa inyo with my repotting of my bonsai materials para mabaon siya. And also sharing some of my bonsai materials na hindi ko pa nagawa. Again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. Kahit you. Bye-bye. Kanang kamera di hawa din naganda. Tumisyon na rin na. Pambutag kamera ni ako.